Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4656-4670. Kabanata 4656. Initially, hindi naisip ni Winona si James bago magsimula ang tugma. Gayunpaman, binago niya ang kanyang isip pagkatapos ng kanilang maikling palitan. Habang naglalakad si James papunta sa kanya sa isang walang tigil na bilis, nabuo at pinakawalan ni Winona ang higit pa sa kanyang aura. Itinaas niya ang braso niya at nag-teleport kay James. May mga gasps ng sorpresa at pagkamangha sa mga tagapakinig dahil nabigla sila sa kung gaano kabilis lumipat si Winona. Sa kabila ng kanyang kamangha-manghang bilis at kasanayan, naiwan pa rin ni Winona ang mga pagkagambala sa spatial habang siya ay nag-teleport. Bukod dito, ang mga magsasaka ng kanilang antas ay madaling makita ang mga pagbabagong iyon sa espasyo sa paligid nila. Habang siya ay muling nabuo sa harap ni James at itinulak ang kanyang palad sa kanya, itinaas ni James ang kanyang kamay at lumaban sa kanyang sariling palad sa oras lamang. Boom! May isang malakas na tunog habang ang parehong mga kamay ay bumagsak sa bawat isa. Agad na itinapon si James sa hangin dahil sa napakalawak na puwersa na nagmula sa Winona. Matapos niyang itaboy ang kanyang sarili at nakarating sa kanyang mga paa, nakaramdam si James ng isang mainit na pag-agaw mula sa likuran ng kanyang lalamunan. Nag-ubo siya ng isang bibig ng dugo sa susunod na instant. Nararamdaman din ni James ang isang tumitibok na sakit sa braso na ginamit niya sa pag-atake ni Winona. Ginamit lamang ni James ang kanyang manipis na pisikal na lakas sa halip na ang kanyang mga kapangyarihan sa landas upang makatiis sa lakas ni Winona. Ang taong iyon ay isang pushover. Hindi rin niya may pagtanggol ang kanyang sarili laban sa isang simpleng pag-atake mula sa Winona. Gayunpaman, mayroon siyang katapangan upang hamanin siya. Ang ilang mga mas mababang ranggo ng mga powerhouse ay nagkomento sa kanilang sarili. Akala nila malinaw si James sa pagkawala. Kaunti lamang ang bilang ng mga magsasaka na napansin na ginamit lamang ni James ang kanyang pisikal na lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pinunasan ni James ang dugo sa kanyang mga labi gamit ang likuran ng kanyang kamay. Ngumiti siya at tumingin kay Winona. Magaling ka. Naramdaman ni Winona ang pahiwatig ng panunuya sa tono ni James. Pinakawalan niya ang isang snort. Pagkatapos, naghanda siya upang mailabas ang kanyang susunod na pag-atake. Hindi man lang nakita ni James kung paano siya lumipat nang mag-teleport si Winona sa harap niya sa sandaling iyon. Itinaas niya ang kanyang palad at itinulak muli si James. Sa isang flash, napansin ni James na maraming mga illusory bombs ang naging materialized at nabuo ng isang ligtas na hadlang sa paligid niya. Kasabay nito, nakita ni James ang napakalawak na kapangyarihan ng isang spatial seal na pinipilit sa kanya ng sabay-sabay. Habang ang mga kapangyarihan ng selyo ay tila unti-unting tumaas, nadama ni James na parang siya ay gumuho sa ilalim ng bigat at naghihirap sa anumang oras. Ang kanyang mga paa ay nanginginig ng kaunti habang sinubukan niya ang kanyang makakaya upang labanan ang labis na kapangyarihan ng spatial seal. Si James ay matapat na namangha sa mga kapangyarihan at kasanayan na ipinakita ni Winona hanggang ngayon. Maaari niyang sabihin na ang iba't ibang mga kwento na nakapalibot sa ginang ay hindi lamang walang basehan na tsismis. Bigla, ang mga panginginig at malakas na tunog ay napuno ang arena habang ang ilang mga pagsabog ay umalis sa loob ng puwang na natrap si James. Ang malakas na pag-atake ni Winona ay nawasak ang karamihan sa arena. Sa kabutihang palad, ang arena ay naayos agad habang ang pagbuo sa paligid ng puwang na naganap. Habang ang mga bagay ay tila tumira ng ilang sandali, ang mga tao ay maaaring makita si James, na nagsisinungaling na hindi gumagalaw sa lupa sa isang pool ng dugo. Sa kabilang banda, si Winona ay nakatitig sa lalaki habang siya ay naglevitated sa kalagitnaan ng hangin. Noon lang, napansin niya na dahan-daang bumangon si James mula sa lupa. Sa loob ng ilang segundo, ang mga sugat sa kanyang katawan ay gumaling sa isang makahimalang bilis. Ang lalaki ay lumitaw na hindi marunong habang itinuwid ang kanyang damit.
Pagkatapos, isinaaktibo ni James ang landas ng omniscience. Ang isang puting halo ay tila nakapaligid sa kanya habang ang kanyang katawan ay kumikinang ng mahina. Ang kanyang mga espiritual na kapangyarihan ay nag-skyrocketed at siya ay parang isang walang match na digmaan na Diyos sa sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4657. Ang landas ng Omniscience. Point 1, siya ay nasa huling yugto ng ika-9 na ranggo. Nagsisimula akong magtaka tungkol sa mga kakayahan ng binata. Pinagkadalubhasaan niya ang Blight Omniscience at naabot ang antas na ito sa landas ng walang kabuluhan. Maaaring sa halip ay nakakalito para talunin siya ni Winona. Ang mga pinuno ng bawat isa sa mga bahay ay tinalakay sa gitna ng kanilang sarili habang pinapanood nila ang labanan. Sa kabilang banda, si Lothar ay nanatiling hindi sam-asang-ayon sa pagganap ni James hanggang ngayon. Si Winona ay may kakayahang kontra sa Blight Omniscience pa rin. Pag-iisip ni Lothar, ang tao ay naniniwala sa mga kakayahan ng kanyang alagad. Sa wakas ay lalaban ka ba? Pinananatili ni Winona ang kanyang titig na sinanay kay James. Siya Snakerd, the Omniscience Path. Ang sistema ng paglilinang na nilikha ni Yardos Zagarari mula sa distrito ng Welkan. Medyo maraming mga tao ang pinili upang magamit ang landas na ito. Gayunpaman, kakaunti lamang sa mga tao ang namamahala upang maging higit na mahusay na mga magsasaka sa ilalim nito dahil napakahirap. Gayun din, ang mga magsasaka ay bahagya na makakaakyat sa mas mataas na ranggo matapos maabot ang huli na yugto ng ika-9 na ranggo. Panipi. Sa buong mga distrito ng Endless 9, ang landas ng Omniscience ay isa sa hindi bababa sa ginustong mga sistema para sa paglilinang dahil ang karamihan ay natagpuan ito na masyadong mahirap. Hindi lamang mahirap simulan ang paglilinang ng landas ng walang kabuluhan, ngunit ito ay pantay at kung minsan ay mas mahirap na mapalakas ang mga ranggo ng isa. Sa pamamagitan ng landas ng walang kabuluhan, ang isang magsasaka ay maaaring mapalakas ang kanilang mga espiritual na kapangyarihan at pisikal na kapangyarihan. Gayunpaman, iyon ay, ang parehong mga epekto ay makakamit din sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga lihim na sining. Gayunpaman, hindi nabalisa si James sa mga panunuyan ni Winona. Kung handa ka ng lumaban ng maayos, hindi na rin ako mapipigilan. Tumigas ang ekspresyon ni Winona. Itinaas niya ito. Mga kamay at pinagsama ang maraming mga sigils. Pinanood ng madla ang mga sigils na lumulutang patungo sa pagbuo ng cast sa paligid ng arena. Pagkatapos, ang mga sigils ay tila nag-fuse sa pagbuo agad. Nalaman ni Winona na maaaring magamit ni James ang Blight Omniscience sa sandaling siya ay nakatakdang maging kalaban niya. Tulad nito, gumawa siya ng mga paghahanda upang kontrahin ang anumang mga pag-atake na may kaugnayan sa Blight Omniscience. Gamit ang mga sigils na itinakda sa lugar, natitiyak ni Winona na hindi makagawa ng anumang mga pag-atake ng sorpresa. Masasabi ni James kung ano ang sinusubukan na gawin ni Winona. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala tungkol sa mga sigils. Ang Blight Omniscience ay isa lamang sa maraming mga pamamaraan na natutunan ko. Hindi ito ang pinaka-nakamamatay at makapangyarihang pamamaraan na pinagkadalubhasaan ko, pag-isipan niya. Matapos siyang magawa ang paghahagis sa mga sigils sa paligid nila, si Winona ay nanatiling hovering sa hangin. Napangiti siya ni James. Kung tapos ka na, sa palagay ko ay gagawa ako ngayon. Nawala si James mula sa kanyang pwesto sa sandaling iyon. Siya teleport at muling lumitaw bago si Winona. Pagkatapos, binaluktot niya ang kanyang kamao at hinagupit ang kanyang braso. Sa sandaling lumipat si James, mahigpit na hinawakan ni Winona ang kanyang kamao at kinuha ang suntok ni James. Boom! Isang malakas na pag-crash ang lumubog ng magkasama ang kanilang mga kamao. Ang epekto ay napakalakas na si James ay itinapon papabalik. Ang mga kapangyarihan ni Winona ay tila tumaas ng malaki sa oras na ito. Si James ay niniting ang kanyang mga browser habang tinitingnan niya ang mga bitek na tumatakbo sa kanyang braso. Kung hindi siya naging maingat, baka mawala ang braso ni James nang manggal-akal sila ng mga suntok. Siya ay tunay na isang malakas na kalaban. Masasabi ko mula sa hit na ito na ang kanyang kasanayan sa walang hanggan sa ranggo ng Permanence Acme ay mas mahusay kaysa sa akin. Si James ay nag-isip. Hindi pinayagan ni Winona si James na magpahinga habang sinimulan niya itong salakayin ng mabilis at mabangis. Napanood ang madla habang sila ay na-embroiled sa isang mabangis na labanan.
Unti-unti, pinamunuan ni Winona na mabagal si James habang siya ay nagpapanatili ng higit at maraming pinsala. Sa kasamaang palad, nang sinubukan ni James na maiwasan ang isang pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng Blythe Omniscience, nabigo siya at kumuha ng direktang hit. Ang pag-atake ni Winona ay sumakay ng madugong butas sa gitna ng katawan ni James. Tapos na para sa kanya. Ang mga taga-suporta ni Winona habang pinapanood nila ang pag-unlad ng labanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4658. Drenched malakas sa pawis, si James ay hangina para sa hangin. Gayunpaman, nakaramdam siya ng isang kagalakan at kasiyahan sa kanya. Mula nang siya ay dumating sa Endlos, madalas na pinilit niyang harapin ang mga kalaban o magsasaka na mas malakas kaysa sa kanya. Palagi niyang sinusubukan na maghanap ng mga paraan upang maiwasan ang pakikipaglaban sa kanila dahil wala siyang nais na handgal na hamon. Si James ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na makisali sa isang tamang labanan sa lahat ng oras na ito. Sa wakas, nahaharap niya si Winona, na isang pantay na tugma sa kanya sa maraming aspeto. Gamitin ang pagkakataong ito upang masuri ang mga resulta ng aking pagsasanay at paglilinang. Naisip ni James. Habang ang karamihan sa mga tao ay ipinapalagay na si James ay malinaw na natalo sa puntong iyon, sinimulan nilang mapansin ang mga sugat sa kanyang katawan ay mausisa na nagpapagaling muli, kasama na ang napakalaking, madugong butas sa kanyang tiyan. Ikaw ay tunay na isang karapat-dapat na kalaban. Dapat din akong maging seryoso. Pagkatapos, pag-ungol niya. Habang natapos ang mga bagong kalamnan sa tiyan ni James, itinuwid ni James ang kanyang sarili at itinuro ang kanyang tingin sa Winona. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang libong mga landas na banal na katawan. Agad na nadama ng madla ang isang marahas na pagbabago sa hangin. Halos lahat ay maaaring maramdaman kung paano ang landas ng lakas na umiiral sa paligid nila ay lahat ay dumadaloy patungo kay James ng mabilis. Sa sandaling iyon, ang katawan ni James ay lumilitaw na buong pagsink sa kanyang paligid habang sinimulan niya ang pagsipsip ng napakaraming lakas. Medyo maraming mga magsasaka ang bumangon habang nakatitig kay James. Ang libong mga landas na banal na katawan. Panipi, nagtataglay siya at nagising pa rin ang libong mga landas na banal na katawan. Sa kakayahang iyon, maaari niyang dagdagan ang halos anumang lakas ng landas ng maraming beses. Karamihan sa mga tagapakinig ay nagulat nang makita ang kasalukuyang pag-unlad ng labanan. Matapos niyang itigil ang pagsugpo sa mga kapangyarihan ng libong mga landas na banal na katawan, sinimulan ni James na sumipsip ng mga kapangyarihan ng landas sa kanyang katawan. Habang agad itong pinasigla sa kanya, ang aura na nagmula sa kanyang katawan ay lumago din. Isang malalim na nakasimangot na Christ na noo ni Winona. Hindi pa siya nakatagpo ng anumang mga magsasaka sa ranggo ng Permanence Acme na may labis na aura. Pagkaraan ng pagsasaalang-alang ng ilang sandali, itinaas ni Winona ang kanyang kamay. Noon lang, isang sinag ng gintong ilaw ang bumaril mula sa kalangitan at lumiwanag sa kamay ni Winona. Habang ang ilaw ay dahan-daang kumupas, makikita ng madla ang bagay na sa kanyang kamay ay isang tibak. Ito ang Kalendor. Ito ang tibak na dating pag-aari ng aming punong guro. Ito ay pinasasalamatan bilang pinakamalakas na sandata sa distrito ng Verde. Sinasabi ng ilan na ang tibak ay maaaring unang pag-aari ng tagapagtatag ng Verde Academy. Ito ay isang napakahusay na sandata na lumilipad sa ranggo ng Acme. Nagkaroon ng isang pukawin sa karamihan ng tao habang tinawag ni Winona ang Kalendor Sword. Itinuro niya ang Kalendor sa direksyon ni James. Pagkatapos, sinabi niya sa isang mababang tinig, "Inaamin kong maganda ka. Ikaw ang unang gumawa sa akin na gamitin ang Kalendor Sword sa isang labanan. Kahit na nawala mo ang labanan na ito, ang lahat sa distrito ng Verde ay malalaman ang iyong pangalan mula sa puntong ito pasulong." Labis na tiwala si Winona na sa lakas ng kanyang tibak, hindi siya mawawala kay James. Sa kabilang banda, maramdaman ni James ang isang sobrang lakas na hangarin ng tibak na nagmula sa Kalendor. Ito ay isang mahusay na enerhiya na sapat na makapangyarihan upang makaapekto sa mga kalaban ng wielder nito. Nararamdaman ni James ang kanyang lahi ng pulso at ang lakas ng libong mga landas na bumababa ang banal na katawan dahil sa kakayahan ng Kalendor. Pinakawalan niya ang isang maliit na chuckle.
Ang Kalandor ay talagang isang napakahusay na sandata. Gayunpaman, ang higit na mahalaga ay ang kasanayan ng wielder nito. Dahil napagpasyahan mong gamitin ang Kalandor, gagamitin ko ang aking sariling Tayback upang talunin ka at ipakita ang lahat na mas mahusay na manlalaban. Panipi. Pinagsama ni James ang Sword Celestial Sword sa instant na iyon. Pagkatapos, bumaril siya sa hangin. Habang siya ay bumagsak paitaas, isang alon ng enerhiya ng Tayback at hindi mabilang na mga inscription ang ginawa mula sa kanyang Tayback ng sabay-sabay. Ang mga inskripsyon at ang alon ng enerhiya ng Tayback ay nagmadali patungo sa Winona at umiikot sa paligid niya. Sa loob ng ilang segundo, isang mundo ng Tayback na nabuo sa paligid ng Winona, na tinapakan siya sa loob nito. Maligayang pagdating sa aking mundo ng Tayback, pag-ungol ni James habang siya ay nag-levitate sa kalagitnaan ng hangin. Ang lalaki ay tila cool at binubuo habang nakatitig siya sa Winona. Nalaman ko ang Universal Sword Art at mas naiintindihan ko ang Primal Mantra. Ang mga normal na magsasaka ay hindi makatiis sa mabangis na pagsalakay sa aking mundo ng Tayback. Ikala ni James. Kasabay nito, ginamit ni Winona ang lahat ng kanyang maaaring pigilan ang napakalawak na enerhiya ng landas ng Tayback na nabuo ng mundo ng Tayback na nakapaligid sa kanya. Bagaman ang kanyang damit ay nanatiling buo, maraming mga sugat ang nagsimulang bumubuo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang madla ay maaaring makita ang mga patch ng pula sa kanyang damit habang ang dugo ay tumulo sa tela. Iyon ay isang kamangha-manghang dami ng enerhiya ng landas ng Tayback. Panipi. Ito ang Universal Sword Art, isang kasanayan sa lagda na nilikha ng pinuno ng sekta ng Saber. Ito ay isang kasanayan sa lagda na sadyang idinisenyo para sa mga nagtataglay ng libong mga landas na banal na katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4659. Ginamit ni James Caden ang mas malaking landas upang mapalakas ang kanyang enerhiya ng Tayback. Pinagkadalubhasaan din niya ang universal na sining ng Tayback. Kahit na si Winona ay may Kalandor, tila nahihirapan siyang lumaya mula sa mundo ng Tayback ni James. Karamihan sa mga magsasaka ay maaaring makita na ang Winona ay nasa isang malaking pagbubuklod sa sandaling iyon. Sa kabila ng tila walang katapusang barrage ng energies ng Tayback, si Winona ay nanatiling nakatayo sa loob ng mundo ng Tayback habang sinubukan niyang magpasya sa kanyang susunod na paglipat. Sa wakas, hinigpitan niya ang kanyang pagkakahawak sa paligid ng hawakan ng Kalandor at itinaas ang mataas na Tayback. Bilang isang napakalaking at nagbabantang alon ng enerhiya ng Tayback na naradiated mula sa Kalandor, dahan-daang lumayo si Winona sa hangin. Kasabay nito, ang mga bitek ay nagsimulang bumubuo sa hadlang sa mundo ng Tayback. Siya ay tunay na nararapat sa pamagat ng isang genius cultivator. Si James ay pantay na nagulat at namangha nang makita niya ang mga bitek sa mundo ng kanyang Tayback. Agad siyang nag-channel ng mas maraming enerhiya ng Tayback sa mundo ng Tayback upang ayusin at palakasin ito. Sa kasamaang palad, ang mga kapangyarihan ng Kalandor Sword ay mas malakas. Habang dahan-daang lumulutang si Winona sa hangin, ang Kalandor Sword ay tila unti-unting kumikinang. Bagaman ginamit ni James ang universal na sining ng Tayback upang lumikha ng mundo ng Tayback, ang istruktura ay hindi maaaring makatiis ng mas matagal na Kalandor. Sa isang iglap, nakatuon si James at tinipon ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang maghanda para sa isang pag-atake. Ang madla ay maaaring makita ang mga kapangyarihan ni James na nagpapakita bilang malabong imahe ng isang napakalaking Tayback sa hangin. Pagkatapos, ang lalaki ay nagmamadali patungo sa Winona, na nakabuo din ng isang malaking bilang ng enerhiya ng Tayback kasama ang Kalandor. Boom! Tulad ng pagbangga ng dalawang anyo ng energies ng Tayback, ang epekto ay napinsala na ang arena ay ganap na nawawala. Kahit na ang mga porma sayon na itinapon sa paligid ng arena ng labanan ay nanginginig ng kaunti dahil sa napakalawak na puwersa. Makalipas ang ilang sandali, ang arena ay kalaunan ay naibalik muli. Habang nagayos ang alikabok, makikita ng madla sina James at Winona na nag-aalis sa kalagitnaan ng hangin sa kabaligtaran ng arena muli. Si James ay may isang kamay laban sa kanyang likuran habang ang kabilang kamay ay humahawak ng Sword Celestial Sword. Siya ay lumitaw na hindi nasaktan at binubuo. Sa kabaligtaran, si Winona ay nasa isang disheveled at bloodied state. Maraming mga sugat ang Sam Iris sa mga nakikitang bahagi ng kanyang balat.
Bukod dito, nakaranas din siya ng malubhang pinsala sa panloob. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang ma-channel ang mga kapangyarihan ng Kalandor Sword, nabigo si Winona na pagtagumpayan ang pag-atake ni James. Sa sandaling iyon, halos lahat ay maaaring sabihin sa mga pagtaas ng tubig ay nakabukas sa kanya. Tahimik na tinitigan ni James ang ginang. Upang maging patas, talagang madali ako sa kanya. Pinili kong huwag ipakita ang siyam na tinig ng kaguluhan sa panahon ng aming labanan. Kung isasama ko ang pag-atake na iyon sa mundo ng Tayback, mawawala na siya ng maaga, pagtatapos ni James sa loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4660. Hindi ginamit ni James ang Chaos Sword o ang 9 Voices of Chaos para salakayin si Winona sa kanilang huling palitan. Iyon ay dahil maaari niyang sabihin na si Winona ay nagtamo ng malubhang pinsala, at pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng malaking halaga ng enerhiya. Gusto mo pa bang lumaban? Kitang-kita ni James ang pagniwi ni Winona sa sakit. Gayunpaman, malinaw na walang balak ang babae na umatras. Lumipad siya sa himpapawid at itinoon ang tingin kay James. Sabi niya, nagtamo ka ng matinding pinsala na nangangailangan ng agarang atensyon. Kung pipilitin mong ipagpatuloy ang laban, baka hindi ka makatakas ng buhay. Nagliliyab sa galit ang mga mata ni Winona habang nakatitig kay James. Walang paraan na matatalo ako. Hindi ako pwedeng mawala ng ganito. Akin ang Kalandor, ang pinakadakilang sandata sa buong Verde District. Mapapahiya ako ng walang hanggan kung matatalo ako sa kabila nito. Namula si Winona sa loob. Hindi ako matatalo, at hindi ako matatalo. Mahigpit na hinawakan ni Winona ang kanyang hawakan ng espada. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humakbang papunta kay James. Sa bawat hakbang, unti-unting lumalakas ang aura ni Winona. Maliwanag na gumamit si Winona ng ilang uri ng ipinagbabawal na sining para tumaas ang kanyang aura at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng paggawa na, si Winona ay maaaring gumamit ng mga kapangyarihan na mas malaki kumpara noong nagsimula siya sa labanan. Gayunpaman, ang paggamit ng mga lihim na sining o ipinagbabawal na sining ay karaniwang may mga kahihinatnan. Hindi lamang ito magdudulot ng matinding pinsala sa katawan ng mga magsasaka, ngunit magtatagal din ito ng mahabang panahon para tuluyang gumaling ang tao. Gayun din, ang tumaas na estado ay tatagal lamang ng maikling panahon. Maya-maya pa ay napabilis na ni Winona. Lalong tumaas ang aura niya. Kasabay nito, ang Kalandor Sword na hawak niya ay kumislap ng nakakasilaw na liwanag. Sa isang iglap, ang espada ay naglabas ng hindi kapani-paniwalang dami ng sword intent na tumawid sa arena. Biglang nawala si Winona sa kanyang kinatatayuan. Bago pa makapag-react si James, humarap na ulit siya sa kanya habang brutal niyang ibinaba ang Kalandor kay James. Klang! Isang matalim na tunog ang umalangaw-ngaw sa espasyo sa kanilang paligid habang itinaas ni James ang Death Celestial Sword para harangan ang pag-atake ni Winona. Ang pag-aaway ng mga enerhiya mula sa dalawang espada na iyon ay lumikha pa ng isang alon ng mga natitirang enerhiya na tumangay palabas. Maya-maya, narinig ni James ang malakas na kaluskos. Ang Death Celestial Sword ay sadyang hindi katugma sa Kalandor Sword sa mga tuntunin ng kapangyarihan at enerhiya. Ang napakaraming sword path energy na nagmumula sa Kalandor ay naging sanhi ng pagkaputol ng Death Celestial Sword sa dalawa pagkatapos makatanggap ng direktang tama. Nakita ni James ang isang malisyosong sword intent na papalapit sa kanya sa susunod na sandali. Sa kasalukuyang estado ni Winona at sa kapangyarihan ng Kalandor Sword, malalagay ako sa malaking problema kung makakatanggap ako ng direktang hit. Kailangan kong iwasan ang mga pag-atake niya hanggat maaari. Napaisip si James. Sabay-sabay niyang pinakawalan ang Blight Omniscience at nag-teleport sa kabilang panig ng arena. Sa sandaling muling lumitaw si James sa bagong lokasyon, naabutan siya ng sword energy mula sa Kalandor sa napakabilis na bilis. Isang matinding suntok ang natanggap ni James nang damapo sa kanya ang enerhiya ng espada. Pabalik, isang malagim at madugong sugat ang tumama sa likod ni James. Napakalaki at malalim ng sugat kaya kitang-kita pa ng mga manunood ang mga puti ng buto ni James. Huminto si James at sinulyapan ang naputol niyang espada. Mabilis siyang nagpasya na itapon ito. Bago siya lumingon para tingnan kung nasaan si Winona, napalingon siya sa gilid ni James. Kasabay nito,
Naglabas si Winona ng maraming sword energies na nakatutok kay James. Mabilis niyang ginamit ang Blight Omniscience para maiwasan ang mga pag-atake nito, novel drama. Nawala sa isip si Winona. Ang kapangyarihan ng Kalandor Sword ay napakalakas. Ngayong si Winona ay gumamit ng isang ipinagbabawal na sining, ang kapangyarihan ng Kalandor ay dumami. Hindi ba dapat aminin ni James Cayden ang pagkatalo niya ngayon? Nasaktan ng husto. Baka mamatay siya kapag nagpatuloy ang laban na ito. Ang ilan sa mga magsasaka ay time na tinalakay ang kalagayan ng labanan sa kanilang mga sarili. Hindi ko gustong gamitin ang Chaos Sword. Gayunpaman, kung wala ito, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban kay Winona, na may hawak ng Kalandor Sword. Hindi ako makalapit sa kanya ngayon. Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4661. Winona ay nagka-Elandor sa kanyang kamay at pinakawalan ang enerhiya ng Tayback upang maprotektahan ang kanyang katawan. Walang pagpipilian si James kundi ipatawag ang Chaos Sword. Sa isang pag-iisip, isang ilaw ang lumitaw sa harap niya at nagtipon sa isang mahabang kulay na Tayback. Hinawakan ni James ang Tayback, at agad na nag-skyrock ang kanyang aura. Pinatay niya ang Chaos Sword, na pinakawalan ang maraming lakas ng Tayback. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga clone ng kanyang sarili ay kumalat sa arena at neutralisado ang pag-atake ng Winona. Bigla, pinagsama ang mga clone sa energies ng Tayback sa harap ng Winona. Si James ay muling nag-uli at sinampal ang Chaos Sword sa Winona. Mabilis na itinaas ni Winona si Kalandor upang ipagtanggol ang sarili. Si James ay nagpatupad ng puwersa, na nagdulot ng patuloy na hakbang ni Winona. Ang kanilang paghaharap ay tumagal ng ilang segundo. Sa huli, ang Kalandor ay natalo at ipinadala na lumilipad sa hangin. Kinuha ni James ang pagkakataon na isara ang puwang ngunit tumigil kapag ang tip ng kanyang Tayback ay 1 sentimetro ang layo sa kilay ni Winona. Bagaman tumigil si James sa huling segundo, ang malakas na lakas ng landas ng Tayback sa loob ng Chaos Sword ay tumagas. Lumabas at sumabog ang Winona sa malayo. Bumagsak siya mula sa kalangitan at bumasag sa lupa. Boom! Ang lupa ay nasira ng epekto at nakakalat sa hangin. Inalis ni James ang kanyang Tayback at lumulutang sa itaas ng arena. Ibinaba niya ang kanyang tingin kay Winona, na inilibing sa ilalim ng basurahan. Matapos maharap ang pagkatalo, ang espiritual na kapangyarihan ni Winona ay hangina ng labis, at nagpupumilit siyang kunin ang sarili mula sa lupa. Ang kanyang buhok ay hindi nasaktan, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng dugo. Ang kanyang kalmado at matikas na pag-uugali ay matagal na nawala. Ang mga powerhouse na nakakakita mula sa labas ng arena ay tumayo. Ang punong guro ng Verde Academy, ilang mga matatanda, at mga alagad mula sa iba pang mga akademya ay nakatitig sa James. Walang sino man ang inaasahan na talunin ni James si Winona, na gumamit ng Kalandor. Kamangha-manghang. Matapos ang isang maikling katahimikan, nagtaka ang madla at nagbigkas sa kinalabasan ng labanan. Dahan-daang bumaba si James mula sa langit. Nakarating siya sa harap ng Winona at tinanong, "Ayos ka ba?" Sinulyapan ni Winona si James ngunit tumanggi na tumugon. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig, kinaladkad niya ang kanyang nasugatan na katawan patungo sa Kalandor Sword, kinuha ito, at naglakad palabas ng arena. Lumapit siya kay Lothar na nakabitin ang kanyang ulo tulad ng isang bata na nagkamali. "Napahiya kita, Ginoo. Magpasok ako agad ng pag-iisa at hindi umalis sa 100,000 panahon." Pagkatapos humingi ng tawad, nawala siya sa lugar. Si Whale, sa kabilang banda, ay pumasok sa arena. Tinapik niya si James sa balikat at pinuri siya, na nagsasabing, "Magandang trabaho. Ginawa mong ipinagmamalaki ang Tempest House." Ngumiti si James ng mahina bilang tugon. Madali para sa kanya na talunin si Winona. Sa katunayan, marami pa rin siyang mga card ng trumpeta sa kanyang mga manggas. Si Winona ay namatay sa pamamagitan ng kanyang Tayback kung ito ay isang tunggalian sa buhay. Hinayla ni Whale si James kay Lothar at sinabi na nakangiting, "Naniniwala ako na ang walang hanggan na bato ay dapat ibalik sa amin, tama, Sir Lothar." Tumango si Lothar at sinabi, "Ayon sa mga patakaran, dapat na ibalik ang walang hanggan na bato mula nang manalo si James." Nagpatuloy si Whale,
na nagsasabing, sa pamamagitan ng paraan, ako ay bumababa mula sa aking posisyon at ipasa ito kay James. Siya ay kikilos bilang bagong pinuno ng Tempris. Plano kong magtungo sa isang pakikipagsapalaran sa loob ng ilang oras. Nais ni Whale na gamitin ang pagkakataon upang masira ang balita. Wales bigla ang pag-anunsyo upang bumaba mula sa kanyang posisyon ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa gitna ng karamihan. Ang dakilang nakatatanda ng Verde Academy na si Quavian Cruz, ay agad na humakbang at sinaway siya. Naiintindihan mo ba kung ano ang iyong ginagawa, Whale? Nawala mo ang mga kwalifikasyon upang maging pinuno ng Tempris. Dapat ay hinubaran mo ang iyong posisyon at pinalitan ng isang iginagalang na nakatatanda mula sa iba pang mga akademya. Ang Tempris House ay hindi kabilang sa iyo. Ano sa palagay mo ang maibibigay mo sa posisyon sa sino mang nais mo? Panipi. Ang autoridad ng Quavian sa Verde Academy ay hindi kapani-pani walang mataas. Asang-ayon ako. Nagkamali si Whale sa nakaraan at hindi naakma na maging pinuno ng Tempris. Kahit na ang Verde Academy ay may 5 bahay, ang Tempris House ay may mataas na autoridad. Paano niya maipasa ang posisyon kay James? Si James ay sumali lamang sa Tempris House kamakailan. Ang mga powerhouse ay nagsimulang talakayin ang bagay na ito. Alam na ni Whale na ang James na bagong pinuno ng Tempris ay hindi magiging madali. Tumingin siya kay Lothar at sinabing, kahit na ang 5 bahay ng Verde Academy ay isa, ang dating ulo ay nagpasya. Ang kanilang kahalili. Ngayon na ako pa rin ang pinuno ng Tempris, dapat akong magkaroon ng pangwakas na sasabihin sa aking kahalili, di ba? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4662. Sagot ni Lothar na may nakasimangot, oo. Ayon sa aming mga kaugalian, dapat kang magpasya sa susunod na pinuno ng Tempris. Gayunpaman, kapag ang karamihan sa mga nakatatandang miyembro ng Verde Academy ay hindi kinikilala ang iyong kandidato, dapat tayong magpatibay ng isa pang pamamaraan. Panipi. Sumagot si Whale, alam ko. Kailangan niyang dumaan sa mga pagsubok kung ang karamihan sa mga tao ay sumasalungat sa kanya bilang susunod na ulo. Hanggat ipinapasa niya ang 3 mga pagsubok na naiwan ng tagapagtatag ng Verde Academy, pagkatapos ay kwalipikado siya bilang susunod na ulo. Nalaman na niya ang kanilang mga kaugalian at naghanda ng maaga. Tinalo ni James si Winona ang unang hakbang. Susunod, kakailanganin nila ang walang hangganang bato. Sa potensyal at talento ni James, madali niyang masira ang 3 mga pagsubok kung maaari niyang linangin ang walang hangganang bato. Haamon ni James ang 3 pagsubok na naiwan ng tagapagtatag ng Verde Academy sa 3 panahon. Matapos umalis ng ilang mga salita, hinailan ni Whale si James. Maghintay. Pinigilan sila ni Quavian. Lumingon si Whale sa kanya at mahinahon na sinabi, ano ito, Elder? May iba pa ba? Sinabi ni Quavian, ang karamihan sa atin ay laban kay James na naging susunod na pinuno ng Tempris. Dahil siya ay isang alagad ng Tempris House, hindi ko siya sinasalungat na hinahamon ang 3 mga pagsubok. Gayunpaman, bakit hinahamon niya ito ng 3 panahon? Dapat niya itong gawin ngayon. Panipi. Oo, asang-ayon ako. Panipi, bakit sinusubukan nilang i-drag ito hanggang sa 3 panahon mamaya? Sinusubukan ba nilang linangin si James sa walang hangganang bato para sa 3 panahon? Kung siya ay magtatakda ng isang pagbuo ng oras, marami siyang oras upang mapabuti. Alam ko, di ba? Maaaring hindi niya maipasa ang pagsubok ngayon, ngunit kakaiba ito kung bibigyan ng 3 panahon. Ang iba pang mga ulo at matatanda ay nagpahayag din ng kanilang hindi pagsang-ayon. Sinabi ni Lothar, sigurado ka bang gawin siyang susunod na ulo, Whale? Malakas ang sagot ni Whale, oo, naisip ko na ito. Panipi. Tumugon si Lothar, dahil naisip mo na ang iyong isip, hamanin ni James ang mga pagsubok ngayon. Inaaprubahan natin siya bilang susunod na pinuno ng Tempris kung maipasa niya ang mga pagsubok. Nag-atubili si Whale, nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni James. Hindi na niya nagawa ang desisyon kaagad. Bagaman si James ay nagpakita ng malaking lakas, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay medyo mababa pa rin. Sa buong kasaysayan ng Verde Academy, walang sino man sa ranggo ng Permanence Acme ang hinamon ang mga pagsubok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 4663. Whale ay lumingon kay James, hinawakan siya, at umalis sa lugar. Bagaman ang dalawa ay wala nang nakikita, ang boses ni Whale ay lumusot sa lugar. Hamanin ni James ang mga pagsubok makalipas ang 3 araw. Bumalik ang dalawa sa tirahan ni James sa Tempris House. Nagtanong si James, ano ang 3 pagsubok? Ipinaliwanag ni Whale, ang tagapagtatag ng Verde Academy ay lumikha ng ilang mga ilusyon. Sa una, ito ang aming kaugalian para sa susunod na pinuno ng bawat bahay na dumaan sa mga pagsubok na ito. Gayunpaman, unti-unting tumigil kami sa pagsasanay nito. Ang retiradong ulo ay kalaunan ay pipiliin ang susunod na ulo. Ang mga ilusyon ay gagamitin lamang kapag ang karamihan sa mga awtoridad ay sumasalungat sa napiling kandidato. Panipi. Ano ang mga ilusyon? Nagtataka si James. Si Whale ay nanginginig ang kanyang ulo at sumagot, walang sino man ang nakakaalam kung ano ang tumpak na ilusyon. Ang bawat tao ay nakakaranas ng ibang ilusyon. Bukod dito, hinimok siya ni James na magpatuloy. Ipinaliwanag ni Whale, ang sagradong scroll ng Verde Academy ay inilalagay sa pagtatapos ng 3 ilusyon. Dapat mong ipasok ang ilusyon at ipasa ang pangatlong pagsubok upang mabasa ang sagradong scroll. Kung hindi ka magtagumpay sa paglilitis, hindi ka kwalipikado na basahin ito. Ganun ba? Hinaplos ni James ang kanyang baba na pensibo. Nagbulong siya, mukhang kailangan kong hamanin ang mga pagsubok. Pagkatapos, tinanong niya, mayroon bang anumang dapat kong maingat habang nasa ilusyon? Si Whale ay nanginginig ang kanyang ulo at sinabing, wala nang pansin. Matapos ang pagpasok sa ilusyon, ang lahat ay nasa iyong kapalaran. Ngunit, sa teorya, ang mas mataas na paglilinang ng isang tao, mas malaki ang posibilidad na dumaan sa mga pagsubok. Tinanong ni James, kung ilan sa Verde Academy ang matagumpay na naipasa ang mga pagsubok sa nakaraan. Panipi. Medyo marami. Halos lahat ng kasalukuyang ulo ay hinamon at ipinasa ang mga pagsubok. Naipasa ko rin ang mga pagsubok. Gayunpaman, nasira ako ng isang panloob na demonyo pagkatapos ng isang nakaraang insidente at hindi na ako makakapasa sa mga pagsubok. Ipinaliwanag ni Whale ang ilang mga bagay tungkol sa mga pagsubok. Gayunpaman, ang impormasyon ay walang silbi dahil ang ilusyon ng bawat mapaghamon ay maranasan ay naiiba, at ang mga pagsubok na kailangan nilang dumaan ay iba-iba. Dumaan ka lang sa isang labanan at dapat magpahinga ka agad. Haamon mo ang kataas-taasang ilusyon makalipas ang 3 araw. Panipi. Umalis si Whale pagkatapos umalis ng ilang mga salita. Pagkaraan nito, nanatili si James sa bakuran ng kanyang tirahan. Kumuha siya ng isang halamang gamot sa akmin at sinimulang pinuhin ito at pagalingin ang kanyang mga sugat. Bagaman ang mga pinsala mula sa nakaraang labanan ay hindi nakamamatay, kinailangan niyang mabawi upang hamanin ang kataas-taasang ilusyon sa kanyang kondisyon ng rurok. Si James ay nagsimulang magbalik sa pundasyon. 3 araw ang lumipas sa isang mata. Si Whale ay lumitaw sa oras at dinala si James sa Verde Academy. Maraming mga powerhouse at pangunahing miyembro mula sa 5 bahay ng Verde Academy na natipon sa likod na bundok. Dumating sina Whale at James sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig. Inscan ni James ang lugar at nakakita ng isang maliwanag na portal sa bundok. Isang malaking pulutong ang nagtipon sa paligid nito, na naghihintay sa kanilang pagdating. Pinangunahan ni Whale si James sa portal at tinanong, handa ka na ba? Tumanggaw si James at sumagot, ganap. Kinuha ni Lothar ang isang token at ibinigay ito sa kanya, na nagsasabing, kunan mo ito. Kung nais mong sumuko sa panahon ng paglilitis, ibuhos ang iyong kapangyarihan sa token na ito. Ito ay teleport sa iyo sa labas ng ilusyon. Tandaan na ang mga ilusyon ay mapanganib, at maaaring mawala ka sa iyong buhay. Panipi. Sige. Kinuha ni James ang token at pumasok sa portal, nawawala mula sa paningin ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4664. James ay hindi kailanman natatakot na hamon ang iba't ibang mga pagsubok. Hindi siya interesado sa posisyon ng pinuno ng Tempris. Sa katunayan, ang pangunahing layunin niya ay upang makuha ang sagradong scroll ng Verde Academy. Nagtataka siyang malaman kung ano ang eksaktong naitala dito. Nabanggit pa ni Whale ang bawat distrito ay may sagradong scroll.
Si James ay may pakiramdam na ang mga sagradong scroll ay naglalaman ng ilang uri ng nakakagulat na lihim. Matapos pumasok sa portal, isang magandang tanawin ng bundok ang lumitaw sa harap niya. Kasabay nito, naramdaman niya ang pagkakaroon ng maraming nabubuhay na nilalang. Mabilis na bumaba si James mula sa kalangitan at lumitaw sa labas ng isang lungsod. Ang malawak na lungsod ay may mga pader na nagtower ng milyon-milyong metro sa kalangitan. Ang isang napakalaking karamihan ng mga nabubuhay na nilalang ay makikita na dumadaan sa gate ng lungsod. Tumayo si James sa labas ng lungsod at nagbulong, kaya't ito ang unang lugar ng paglilitis ng unang pagsubok. Ito ba ay isang projection ng isang partikular na panahon mula sa nakaraan, tulad ng landas ng paggising sa langit? Matapos pumasok sa ilusyon, maaari niyang maramdaman ang isang makalangit na landas at masaganang enerhiya na espiritual na Empyrean. Maaari pa siyang makaramdam ng hindi mabilang na mga nilalang na buhay sa buong lugar. Lahat ng nasa harap niya ay tila makatotohanan at hindi parang isang ilusyon. Pinaghihinalaan ni James ang kataas-taasang ilusyon ay katulad ng landas ng paggising sa langit at sila ay isang projection ng isang tiyak na panahon sa kasaysayan. Ito ay ang tanging posibleng paliwanag kung bakit nahaharap ang mga hamon sa ibang pagsubok at karanasan. Gayunpaman, ang landas ng langit na paggising ay may mga paalala sa gawain at mga abiso sa pagpasok ng ilusyon. Tulad ng para sa unang pagsubok ng Supreme Illusion, agad na ipinadala si James sa ilusyon ng walang mga pahiwatig. Sumali siya sa karamihan ng tao at pumasok sa lungsod. Gayunpaman, napansin niya kaagad na may isang bagay. Ang isang malawak na porma sayon ay mabilis na nakapaligid sa lungsod, at ang mga madilim na ulap ay sumaklaw sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, ang isang nasirang puwersa ay sumisid sa hangin. Ang lungsod ay hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang na iba-iba mula sa mahina hanggang sa makapangyarihan. Gayunpaman, ang lahat ay tila takot sa hitsura ng mga itim na ulap. Maligayang pagdating sa unang pagsubok ng Supreme Illusion. Isang boses ang lumusat sa lungsod, ngunit hindi matatagpuan ang may-ari nito. Ang isang extraterrestrial demon ay lumitaw sa labas ng lungsod. Mangyaring talunin ang extraterrestrial demon at protektahan ang lungsod pati na rin ang mga nabubuhay na nilalang sa loob nito. Kung ang kalahati ng populasyon ng lungsod ay namatay, mabibigo mo ang paglilitis. Sumimangot si James matapos marinig ang mga patakaran. Sinubukan niyang hanapin ang may-ari ng boses ngunit hindi niya makita ang anumang hindi pangkaraniwang pagiging nasa paligid niya. Kailangan kong protektahan ang lungsod sa pamamagitan ng pagtalo sa extraterrestrial demon. Tumalon si James sa pader ng lungsod. Sa sandaling iyon, ang isang malaking bilang ng mga sundalo ay lumitaw din sa paligid niya. Nakasuot sila ng itim na sandata at hinawakan ang mga mahabang sibat. Lahat sila ay may panahunan na mga ekspresyon, at maliwanag ang kanilang takot. Alerto! Ang mga sirena ay naghalos sa buong lungsod. Tumingin si James sa malayo. Ang isang pangkat ng mga monsters ay maaaring makita sa loob ng madilim na ulap. Kasabay nito, ang isang hukbo ng mga monsters ay singilin din sa lungsod ng maglakad. Ang mga monsters ay may kakaibang pagpapakita at mga claws sa kanilang mga binti ng hind, na pinapayagan silang agad na tumalon ng layo ng maraming light years. Ang lungsod ay hindi mabilang na mga bundok na espiritual at halos 100,000 mga light years ang laki. Ang isang porma sayon ay nakapaligid sa lungsod, na hinaharangan ang mga makapal na nakapak na monsters. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4665. James ay naglabas ng kanyang banal na kahulugan. Natuklasan niya ang mga monsters ay may kapangyarihan ngunit walang kamalayan sa kanilang sarili, na tila kinokontrol ng isang mahiwagang puwersa. Boom! Marami sa mga monsters ang nagsimulang atakehin ang pagbuo sa paligid ng lungsod. Ang pagbuo ay medyo malakas at pinamamahala ang makatiis sa mga pag-atake. Gayunpaman, ang ilang mga bitek ay nabuo mula sa epekto. Bigla, 8 matatandang lalaki ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng lungsod. Mabilis silang lumipat sa iba't ibang mga posisyon at nagsimulang ayusin ang porma sayon sa lahat ng kanilang lakas, umaasa na maaari nitong pigilan ang alon ng mga monsters. Naramdaman ni James na ang 8 matatandang lalaki ay mga powerhouse sa huling yugto ng ranggo ng Kylum Acme. Tumayo siya sa pader ng lungsod, hinawakan ang kanyang baba,
At nagbulong, ito ba ay isang ginawa na ilusyon o isang kaganapan ng nakaraan na inaasahang sa paglilitis? May nag-record ba sa nakaraang kaganapan at ginamit ito bilang isa sa mga pagsubok sa kataas-taasang ilusyon? Sa kabila ng paglaki ng isang malaking powerhouse, hindi maisip ni James ang katotohanan. Ikaw doon. Ano ang ginagawa mo? Isang boses ang sumigaw kay James. Kaagad pagkatapos, isang sundalo na may suot na gintong sandata at may hawak na isang broadsword na lumakad sa kanya. Pinalitan niya si James, mapanganib dito. Bumalik sa lungsod at magtago. Okay, casual na sagot ni James. Matapos habulin, bumalik si James sa lungsod. Bagaman tumalon siya mula sa pader ng lungsod, binigyan pa rin siya ng pansin sa sitwasyon sa labas ng lungsod. Natuklasan niya ang pagbuo ng lungsod ay hindi para sa pagtatanggol ngunit may kakayahang salakayin ang mga monsters. Habang ibinuhos ng 8 matatandang lalaki ang kanilang lakas sa pagbuo, naaktibo nila ang mga makapangyarihang lakas ng Tayback. Ang mga energies ng Tayback ay binaril sa mga monsters sa labas ng lungsod, na kumuha ng iilan. Batay sa mga kakayahan ng pagtatanggol ng pagbuo, dapat itong tumagal ng ilang taon laban sa mga monsters na ito. Si James ay bihasa sa mga porma sayon at madaling pag-aralan ang lakas ng pagbuo. Dahil maaari itong humawak ng ilang sandali, pansamantalang inilagay niya ang isyo ng mga monsters. Ang pag-alam kung bakit ang mga monsters na ito ay umaatake sa lungsod ay mas mahalaga. Pinakawalan niya muli ang kanyang banal na pakiramdam, na scan sa buong lungsod. Di nagtagal, natagpuan ni James ang pangunahing rehiyon ng lungsod ay isang espiritual na bundok na may masaganang enerhiya na espiritual na Empyrean sa gitna. Sa sandaling iyon, ang pinakamalakas na mga magsasaka ng lungsod natipon para sa isang talakayan. Alam ni James na kailangan niyang pumunta sa pangunahing rehiyon ng lungsod upang malaman ang higit pa tungkol sa mga monsters upang maitaboy ang mga ito. Inaktibo niya ang Blight Omniscience at nawala mula sa lugar. Siya ay muling nabuo sa paanan ng isang espiritual na bundok sa sentro ng lungsod. Sa unahan niya ay isang malaking tablet na bato na may mga salitang nakaukit dito, ang pagbabasa Mount Thirl. Mount Thirl, iyon ay isang kagiliw-giliw na pangalan. Sumulyap si James sa tablet ng bato at nagpatuloy sa pagsulong. Nang makarating siya sa tablet ng bato, maraming ganap na armadong sundalo ang lumitaw at pinagbawalan siya, na nagsasabing, higit pa sa puntong ito ay ang banal na site ng Mount Thirl. Hindi pinahihintulutan ang mga tagalabas. Tiningnan sila ni James at natagpuan na sila ay mga powerhouse sa rurok ng ika-9 na yugto ng Diyos na ninuno ng Diyos at isang hakbang lamang ang layo mula sa pagiging quasi-Acmins. Sinabi niya ng walang malasakit, magmadali at magulat sa pinakamataas na awtoridad dito na hiniling ni James na makilala siya. James, sino ang taong ito? Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya. Ang mga sundalo ay dumbfounded. Sila ay mga bantay ng Mount Thirl at narinig ang halos lahat ng mga powerhouse sa lungsod. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang kanyang pangalan. Kung hindi ka umalis kaagad, hindi kami magpapakita ng awa. Ang isa sa mga gwardya ay naglabas ng babala. Hindi nag-abala si James sa pagkumbinsi sa kanila. Nawala siya mula sa kanilang paningin at umakyat sa rurok ng bundok, na diretso na dumating sa labas ng pangunahing bulwagan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4666. Tungkol sa libu-libong mga magsasaka ay natipon sa loob ng pangunahing bulwagan ng Mount Thirl. Sa pinakamataas na upuan ng bulwagan ay isang tao na may bahagyang kulot na buhok na nag-donate ng isang pulang balabal. Mayroon siyang isang domineering aura, ngunit ang kanyang mukha ay mapatla bilang isang shit. Ang tao ay tame time na sinabi, ang mga monsters na ito ay hindi magiging madaling makitungo. Tinataboy lamang natin sila, ngunit naglunsad na sila ng isa pang pag-atake. Bukod dito, dumating sila ng may mas maraming bilang sa oras na ito. Ano ang mas masahol pa sa kanila kaysa sa dati? Kailangan nating maghanda ng mahabang labanan. At Sir, dapat tayong tumawag para sa suporta. Sa kasalukuyang lakas ng ating lungsod, imposibleng pigilan sila, at tumawag para sa suporta. Sino ang maaari nating tawagan? Ang hindi mabilang na mga lungsod sa loob ng ating universo ay nawasak. Samantala, ang iba pang mga makapangyarihang lungsod na malapit ay napapalibutan ng mga monsters.
Halos hindi nila maprotektahan ang kanilang sarili, kaya paano nila susuportahan tayo? Marami sa bulwagan ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon sa mga solemne na ekspresyon. Narinig ni James ang kanilang talakayan nang dumating siya sa labas ng bulwagan. Nalaman niya na ang lungsod ay inatake ng mga ito. Ang mga monsters ay madalas na. Bukod dito, ang Terrell City ay hindi lamang ang target ng mga monsters na ito. Sa katunayan, ang lahat ng iba pang mga lungsod sa universo ay inaatake. Posible ang iba pang mga universo ay inaatake din. Sumimangot si James nang malaman ang mga detalye. Lubos siyang naniniwala na hindi lamang siya sa loob ng isang ginawa na ilusyon at pinaghihinalaang ang mga kaganapang ito ay nangyari sa isang tiyak na panahon ng nakaraan. These monsters must have destroyed Terrell City. However, its condition before destruction was recorded and projected into the trial. Sa sandaling iyon, lumakad si James sa bulwagan. He immediately became the focus of attention as he walked in. Iwanan mo sila sa akin, nagsalita si James habang naglalakad. Natigilan ang kanyang mga salita sa lahat sa bulwagan. Ang tao sa pinakamataas na upuan ay tumayo, tumingin sa kanya, at tinanong, "Sino ka?" Sumagot si James, "Hindi yun mahalaga." Lubos siyang naniniwala na siya ay nasa isang projection ng isang nakaraang kaganapan. Kaya, ang mga nabubuhay na nilalang ay hindi maaalala sa kanya, at ang kanyang mga aksyon ay hindi magbabago sa aktwal na kinalabasan ng lungsod. Matapang na lumakad si James sa pinakamataas na upuan at umupo sa ilalim ng mga ekspresyon ng lahat. Presumptuous, isang malakas na sigaw ang sumigaw sa bulwagan. Ang pinakamataas na upuan ay kabilang sa Lord. Paano ka nang ahas na umupo? Ang isang kulubot na matandang may hawak na isang baston ay sinaway ang kanyang pagkilos. Itinaas niya ang kanyang tubo, at isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan, na tila sisalaki kay James. Tumigil ka. Ang tao sa pulang balabal ay huminto sa kanya. Sir, nais ng matanda na magsalita. Gayunpaman, ang tao sa pulang balabal ay nag-ambala sa kanyang mga salita. Tiningnan niya ang mga powerhouse sa bulwagan. Mapatla ang kanyang mukha habang sinabi niya, "Nasugatan ako sa nakaraang labanan at hindi na ako nakuhang muli. Hindi na ako may kakayahang labanan ang mga monsters na ito, huwag mag-isa sa oras na ito. Hindi na ako kwalipikado na maging Panginoon ng Terrell City. Ang sino mang makatipid sa lungsod na ito ay kukuha." Panipi. Agad na tinitigan ng lahat si James, na nagyusisa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Walang nakakita sa kanya dati, at nag-alinlangan sila sa kanyang pagiging maaasahan. Si James ay nakaupo sa pinakamataas na upuan, tiningnan ang lahat, at sinabi ng tamad, "Ako ang mangangasiwa ng Mount Terrell at Terrell City mula ngayon. Nais kong malaman ang tungkol sa lakas ng lungsod, kaya maghanda ng isang ulat sa lakas ng mga powerhouse at hukbo ng lungsod para sa akin." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4667. Yes, Ginoo. Panipi. Ang mga powerhouse na natipon sa loob ng pangunahing bulwagan ay nagkalat sa kanyang order. Ilan lamang ang nanatili sa pangunahing bulwagan, kasama na si James, ang Lord, at isa pang babaeng nakasuot ng pulang damit. Ang tao sa pulang balabal ay tumingin kay James, nakaupo sa pinakamataas na upuan. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ang pangalan ko ay Jarvis Wagnan. Maaari ko bang tanungin kung ang iyong pangalan, Ginoo?" "James Caden," mahinahon na sagot ni James. "James Caden." Sumimangot si Jarvis. Hinanap niya ang kanyang mga alaala ngunit hindi maalala ang isang powerhouse na may tulad na pangalan sa Terrell City. "Ano ang kasama ng mga monsters sa labas ng lungsod?" tanong ni James. Kailangang maunawaan niya ang mga pinagmulan ng mga monsters upang makumplito ang pagsubok. Ang pagdududa ni Jarvis ay mas maliwanag. Ilang beses nang nag-ungol si James ng ilang beses at sinabing, "Ilang oras na akong nag-iisa at hindi ko alam ang sitwasyon dahil iniwan ko lang ito. Nakikita ko." Jarvis was convinced. He quickly explained, "Everything started one entrepok ago." Magpatuloy. Tumango si James at nakinig ng mabuti. Ang isang entrepok ay isang pagsukat ng oras. Ang isang panahon ay 4.9 bilyong taon, samantalang 470,000 na panahon ang tinawag na isang entrepok. At quo, isang entrepok na ang nakaraan,
Ang mga monsters ay kumalat sa paligid ng Endless na walang bisa at sinalakay ang iba at #30 ibang mga pangunahing universo. Mula nang lumitaw sila, maraming mga unibersidad ang nawasak, at maraming buhay ang nawala. Ang universo na nakatira namin ay palaging mapayapa dahil sa isang walang kapantay na powerhouse na naninirahan dito. Gayunpaman, ang isang mas malakas na halimaw ay lumitaw sa Endless na walang bisa, at siya ay ipinadala sa frontline upang ibagsak ito. Bilang isang resulta, kinuha ng mga monsters na ito ang pagkakataon na salakayin ang ating universo. Ang Terrell City ay ang huling lugar na nakatayo pa rin sa universo na ito. Sinira na ng mga monsters ang iba pang mga lungsod. Maikling ipinaliwanag ni Jarvis ang pagsalakay ng halimaw. Gayunpaman, hindi niya alam ang kanilang pinagmulan. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi pinahintulutan siyang makipag-ugnay sa mga naturang lihim. Naririnig ito, sumimangot si James. Naalala niya si Zeno na binabanggit na ang Endless ay may utang sa kanilang kapayapaan kay Emperor Raya. Pinag-isipan ni James, maaari ba itong maging panahon na ito bago maitatag ang 10 distrito ng Endless? Gayunpaman, ito ay dapat na isang inaasahang ilusyon na naiwan ng tagapagtatag ng Verde Academy. Posible ba na siya ay mula sa panahong ito at lumahok sa labanan laban sa mga monsters na ito? Kudlit. Maraming mga katanungan si James sa kanyang isipan. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay lamang ang kanyang mga hinala. Walang nakakaalam kung nangyari ang kaganapang ito sa kasaysayan. Marahil ito ay isang haka-haka na mundo lamang. Sa lakas ni James, maaari rin siyang lumikha ng isang haka-haka na mundo na may mga nabubuhay na nilalang naganap na hindi alam na hindi sila totoo. James, may kakayahan ka bang i-save ang Terrell City? Tumingin si Jarvis kay James na inaasahan. Gagawin ko ang aking makakaya. Si James ay walang kumpiyansa dahil hindi niya alam kung may mga powerhouse sa gitna ng mga monsters. Kung wala sa kanila ang may kamalayan sa kanilang sarili, kung gayon madali niya itong patayin. Gayunpaman, alam ni James na ang mga bagay ay hindi maaaring maging simple. Maaari niyang maramdaman ang isang mahiwagang puwersa na kinokontrol ang mga monsters na ito mula sa kadiliman. Ngayon, kailangan niyang maunawaan ang mga lakas ng lungsod ng Terrell at magamit ang mga ito ng makatuwiran upang makumplito ang kanyang pagsubok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4668. James ay hindi tiwala sa pagprotekta sa lungsod ng Terrell. Nakasuot siya ng isang solemn na ekspresyon habang nasa pag-iisip. Bagaman ito ay isang pagsubok sa kanya at hindi mahalaga, ang mga nabubuhay na nilalang sa loob ng lungsod ay buhay pa rin sa sandaling iyon. Hindi siya makaya upang mapanood ang lungsod na mapahamak. Bukod dito, interesado siyang basahin ang sagradong scroll. Ikaw ay tinanggal. Magkasama ng isang detalyadong ulat tungkol sa lakas ng iba't ibang puwersa ng Terrell City sa lalong madaling panahon. Ang babae sa bulwagan ay tahimik sa buong proseso. Matapos madismiss, hinayla siya ni Jarvis sa labas ng bulwagan. Sa sandaling umalis sila sa pangunahing bulwagan, tinanong niya, maaasahan ba siya? Magagawang ang problema pagkatapos ibigay sa kanya ang Terrell City. Si Jarvis ay nanginginig ang kanyang ulo at sinabing, hindi rin ako sigurado. Gayunpaman, wala akong mga ideya. Hindi ko sinusubukan na matiyak ang responsibilidad, ngunit mas mahusay na ang isang tao ay umakyat upang mamuno sa sitwasyon. Maaari ko lamang mapagkakatiwalaan siya ngayon. Umalis ang dalawa sa lugar. Samantala, nanatili si James sa pangunahing bulwagan. Pinakawalan niya ang kanyang banal na kahulugan upang siyasatin ang porma sayon na nakapaligid sa Terrell City. Sa sandaling iyon, ang 8 matatandang lalaki ay humahawak pa rin sa pagbuo upang labanan ang hukbo ng halimaw na umaatake sa lungsod. Sinuri ni James ang pagbuo at natagpuan itong malalim. Tiyak na na-set up ito ng isang powerhouse na may kasanayan sa mga formations. Gayunpaman, nadama ni James na ang pagbuo ay maaari pa ring mapabuti. Maaari siyang gumawa ng isa na may mas malakas na pagtatanggol at pag-atake. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata, at ang buong layout ng Terrell City ay lumitaw sa kanyang isipan. Hindi mabilang na mga mahiwagang inskripsyon ang lumitaw sa kanyang isip at mabilis na nagbago upang makabuo ng isang malakas na porma sayon. James, dinala ko ang ulat na hiniling mo. Isang boses ang lumusot sa bulwagan.
Tumigil si James at lumingon upang tumingin sa babae sa loob ng bulwagan. Ang babae ay may napakarilag na mukha at mukhang hindi kapani-pani walang ethereal. Nakasuot siya ng isang asol na damit at nakatali ang kanyang buhok. Ang mga hikaw ng kristal sa kanyang mga tainga ay napakakapansin-pansin din. Ang kanyang kagandahan ay simpleng nakakainis. Iniulat ng babae, ang pangalan ko ay Yuvenzel. Ako ay isang alagad ng Mount Tearl. Sige, malinaw na tumango si James. Inunat ni Yu ang mga dokumento sa kanya. Si James ay casual na kumalas sa kanyang kamay, at ang mga dokumento ay lumulutang sa kanya. Siya ay damaloy sa mga dokumento, maingat na suriin ang mga ito. Ang mga dokumento ay naitala ang bilang ng mga powerhouse sa Tearl City, pati na rin ang bilang ng mga tropa at ang pangkalahatang lakas ng kanilang hukbo. Matapos suriin ang mga dokumento, ang mga browser ni James ay nag-furrow sa mga nabigo na resulta. Ang bahagyang kahanga-hangang mga powerhouse ay ang 8 matatanda ng Mount Tearl, na 8 matatandang lalaki na nagpapanatili ng porma sayon. Tulad ng para sa natitira, may mas mababa sa 100 Kylum Acmins, mga 30,000 Terra Acmins, 100,000 permanenteng Acmins, 300 Quasi Acmins, at iba pang mga magsasaka higit sa lahat ay mga Diyos ng mga ninuno ng Macrocosm. Gayunpaman, ang mga Diyos ng ninuno ng Macrocosm ay hindi sapat na malakas. Sa kasamaang palad, ang hukbo ng Tearl City ay pangunahing binubuo ng mga magsasaka sa ranggo ng Diyos ng Macrocosm Acnistal. Ang anumang bagay na mas mahina kaysa sa ranggo ng Diyos ng Macrocosm ay walang silbi sa labanan laban sa mga monsters. Napansin ni Yu ang solemne na ekspresyon ni James at sinabi ng walang magawa, sa huling labanan, ang aming lungsod ay pinamamahalaang upang maitaboy ang mga monsters. Gayunpaman, nakaranas kami ng mabibigat na pagkalugi. Ang aking guro ay nagsakripisyo habang sinusubukan na protektahan ang lungsod. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4669. James ay maaaring sabihin sa Panginoon ni Yu ang pinuno ng Mount Tearl. Matapos ang maikling pagsasaalang-alang nito, sinabi ni James, magpadala ng isang order upang tipunin ang lahat ng mga Genesis Stones sa loob ng Tearl City. Magtatatag ako ng isang bagong porma sayon. Sige. Matapos matanggap ang order, mabilis na umalis si Yu sa bulwagan. Ipinikit muli ni James ang kanyang mga mata, nag-aayos ng mga inskripsyon upang mag-set up ng isang porma sayon. Upang makatipid ng ilang oras, nagtayo si James ng isang pagbuo ng oras sa paligid ng kanyang sarili. Kasunod ng utos ni James, ang buong Tearl City United. Inalok ng lahat ang kanilang mga Genesis Stones, na nag-aambag sa plano. Kasabay nito, ang mga paghuhukay sa ilang mga mina upang mamolekta ng mga bato ng Genesis ay naganap din. Ang isang grupo ng mga bato ng Genesis ay nakolekta sa loob lamang ng ilang araw. Matagumpay din na nag-set up si James ng isang malakas na porma sayon sa tulong ng Primal Mantra. Ginamit din niya ang kanyang kaalaman sa mga inskripsyon ng pagbuo, ang libong mga landas na banal na katawan, at ang universal na sining ng Tabak upang mabuo ito. Pinangalanan ito ni James na Universal Sword Formation. Ito ay may kakilakilabot na panlaban at nakakasakit na kapangyarihan. Naupo si James sa pinakamataas na upuan sa pangunahing bulwagan ng Mount Tearl. Ang mga powerhouse ng Tearl City ay nagtipon sa bulwagan. Ang mga sugat ni Jarvis ay kakilakilabot, at kailangan niya ng oras upang mabawi. Mangyaring ipaalam sa akin kung may kailangan ka, sabi ni Yu. Si James ay kumalas sa kanyang kamay, at isang pangkalahatang ideya ng mapa ng Tearl City ang lumitaw sa harap nila. Pagkatapos, ang ilang mga light spot ay lumitaw sa buong mapa. Inutusan niya, ilagay ang mga Genesis Stones na nakolekta sa mga lugar na minarkahan ko. Agad na inutusan ni Yu, ano ang hinihintay ng lahat? Magtrabaho. Kasunod ng kanyang pagkakasunod-sunod, ang mga powerhouse ay mabilis na kumikilos. Sa kabilang banda, nawala si James sa isang saklaw ng bundok sa Tearl City. Tumayo siya sa isang bundok, kumalas sa kanyang mga kamay, at pinakawalan ang maraming mga inskripsyon mula sa kanyang palad. Ang mga inskripsyon ay nawala sa nakapaligid na espasyo. Matapos ikakalat ni James ang mga inskripsyon ng pagbuo, itinapon niya ang Blight Omniscience at tumungo sa kanyang susunod na patutunguhan.
Nagpunta siya sa iba't ibang mga lokasyon sa buong Tale City at inilagay ang mga inskripsyon sa mga lugar na ito upang may set up ang Universal Sword Formation. Ibinuhos din ni James ang kanyang mga landas ng Tayback sa pagbuo. Ang pag-activate ng mga kapangyarihan ng landas ng Tayback ay mangangailangan ng isang disenteng dami ng enerhiya. Madali niyang ibuhos ang kanyang lakas sa Porma Sion upang maisaaktibo ito, ngunit nag-aalala siya na mahuli sa labanan. Maaaring hindi niya malayang mag-alis mula sa labanan. Kaya, inutusan niya na makolekta ang mga Genesis Stones. Sa panahon ng isang emerhensya, ang mga kapangyarihan ng Genesis Stone ay maaaring maisaaktibo ang kanyang mga kapangyarihan ng landas ng Tayback na nakatago sa loob ng Porma Sion. Tumagal si James ng 3,000 taon upang matapos ang pag-set up ng Porma Sion. Sa panahong ito, ang 8 matatanda ng Tale City ay patuloy na namamahala sa pagbuo upang pigilan ang mga monsters. Si James ay nakaupo sa pinakamataas na upuan ng pangunahing bulwagan ng Mount Tale at iniutos, magpadala ng isang powerhouse sa ranggo ng Kylum Acme upang bantayan ang iba't ibang mga lokasyon na nag-iimbak ng aming mga bato sa Genesis. Kung ang Tale City ay nasa peligro ng pagkawasak, sunugin ang mga bato ng Genesis upang maisaaktibo ang pagbuo. Ang Universal Sword Formation ay gagamitin bilang kanilang huling pagsisikap na ipagtanggol ang lungsod mula sa pagkawasak. Ang pagbuo na itinakda ko ay dapat nabantayan ang lungsod at pumatay ng isang grupo ng mga monsters. Ang aming pangunahing layunin ay hindi ipagtanggol ngunit pag-isahin ang aming mga puwersa at gawin ang inisyatibo upang maalis ang aming mga kaaway. Kailangan nating umalis sa lungsod at harapin ang hukbo ng halimaw upang maakit ang tunay na mastermind. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4670. During sa nakaraang libu-libong taon, naobserbahan niya ang mga monsters sa labas ng lungsod. Ang alon ng mga monsters ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Bagaman ang Porma Sion ay pumatay na ng marami sa kanila, ang kanilang mga numero ay tila hindi bumababa. Nadama ni James na dapat nilang patuloy na alisin ang mga monsters upang maakit ang puwersa na kumokontrol sa kanila. Matapos magpasya sa taktika, kailangang ayusin ni James ang kanilang mga puwersa. Dati siyang Dragon King ni Sol at ang commander ng Black Dragon Army. Sa makatuwid, may karanasan siya sa digmaan. Ipasa ang aking order. Hatiin ang hukbo sa iba't ibang mga koponan. 1,000,000 sundalo bawat koponan. Ang bawat koponan ay dapat magkaroon ng kahit isang general sa ranggo ng Kylum Acme. Kung walang sapat, kumuha ng mga general sa ranggo ng Terra Acme. Gawin ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Lumilikha ako ng isang Porma Sion na lubos na madaragdagan ang lakas ng aming hukbo. Matapos ang lahat ay handa na, tuturuan ko ang hukbo kung paano gampanan ito. Panipi. Mabilis na naglabas si James ng ilang mga order. Ipinasa lamang niya ang kanyang mga kinakailangan. Tulad ng para sa mga tiyak na pag-aayos, pinayagan niya ang mga miyembro ng Mount Tale na magpasya. Naunawaan. Mabilis na lumabas si Yu upang gumawa ng mga pag-aayos. Samantala, nagtayo si James ng isang pagbuo ng oras at nagpatuloy na linangin. Ang 9 na langit na God Annihilating Formation ay lumitaw sa kanyang isipan. Kapag siya ay mahina, itinuro sa kanya ni Sophie ang 9 na langit na Godihilating Porma Sion, na naging isa sa kanyang pinakadakilang mga card ng trumpeta. Pinlano niyang mapagbuti ang 9 na langit na lang na itinuro ng Diyos upang madagdagan ang kapangyarihan nito. Sa kanyang kasalukuyang lakas, madali para sa kanya na mapahusay ang isang Porma Sion o lumikha ng bago. Di nagtagal, ang hukbo ng Tale City ay nahahati sa iba't ibang mga koponan ayon sa mga tagubilin ni James. Pinahusay din ni James ang bagong bersyon ng Nine Heavens God Annihilating Formation. Ang labanan ay malapit na, kaya't hindi siya sapat na oras upang makagawa ng isang advanced na Porma Sion. Gumawa lamang siya ng isang simple, madaling malaman na Porma Sion. Bagaman simple ito sa kanya, itinuturing na advanced na hindi bihasa sa mga Porma Sion. Matapos handa na ang mga tropa, itinuro sa kanila ni James ang 9 na langit na tinaguri ang Diyos. Ang buong hukbo ay nagsimulang magsagawa ng 9 na langit na likidong Porma Sion. Ang hukbo ay binubuo ng mga bihasang magsasaka, kaya ang pag-aaral ng 9 na langit na lang ng Diyos na analis ay madali para sa kanila. Karamihan,
Kakailanganin lamang nila ng 10 taon upang maperpekto ito. Matapos ayusin ang hukbo, pansamantalang nagpahinga si James. Siya ay casual na naglalakad sa paikat-ikot na mga landas ng isang bundok sa likod ng pangunahing bundok ng Mount Terl. Ang isang babaeng nakasuot ng asol na damit ay sumunod sa likuran niya. Mahinang sinabi ni Yu, G. James. Ang mga sundalo ay nakatuon sa paglilinang ng pagbuo. Dapat silang maging handa para sa labanan sa halos 3 buwan. Nagawa mo na ba ang pag-aayos para sa labanan? Tumigil si James sa kanyang mga truck. Sa katunayan, hindi pa rin siya nagkaroon ng detalyadong plano. Ang kanyang plano ay singilin sa kanilang mga kaaway at patayin sila. Matapos ang isang maikling pag-iisip, sinabi ni James, sa palagay mo ay kakaiba ang mga monsters. Si Yu ay nanginginig ang kanyang ulo at sinabing, matagal na silang nasa paligid. Ang mga monsters na ito ay sumalakay na sa hindi mabilang na mga unibersidad. Sa kasamaang palad, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na pag-aralan ang mga ito ng lubusan. Sinabi ni James, ang mga monsters na ito ay maaaring tumagal ng iba't ibang anyo at magkaroon ng kakilakilabot na lakas at panlaban. Gayunpaman, hindi sila marunong. Tila kakaiba sa akin. Para sa kanila na nakuha ang napakalaking lakas, dapat silang maging matalino, ngunit hindi sila. Iminumungkahi mo ba na sila ay mga gawa ng nilalang? Si Yu ay bahagyang naibalik. Malumanay na umiling si James at sinabing, ito ay hinala lamang sa akin. Hindi rin ako sigurado. Matapos ang maikling pag-uusap, patuloy na sumulong si James, kasama si Yu na sumunod sa likuran niya. Tinanong muli ni James, kumusta ang labanan sa walang bisa ng Endlos? Umiling-iling si Yu sa kanyang tanong.